Mga kabombo, kasalukuyan na pong nasa linya itong ating Bombo International News Correspondent po mula naman po dyan sa Estados Unidos, mga kabombo. No? Dahil sa linggo po, Philippine time ay magaganap itong pinaka-inaabangan, itong pagbabalik po ng ating Filipino Pride pagdating po sa larangan ng boxing na si Manny Pacquiao kontra po kay mas bata na si Mario Barrios, mga kabombo. Kaya update lang no, kung anong nangyayari na, particular dyan sa Las Vegas, itong inaabangan po na laban na o pagbabalik ng ating Filipino Pride pagdating sa boxing. At nasa linya po natin si Sir Bradford Atkins para bigyan tayo ng update regarding dyan. Magandang hapon po, Sir Bradford. Live po tayo napapakinggan ng ating tagapakinig at nanonood ng Bombo Radyo Dagupan. Bago po muna lahat, pakilala at pagbati po muna sa kanila. Ay, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga dito sa Estados Unidos sa mga tagapakinig ng Bombo Radyo Dagupan. Maraming salamat sa pag-imbita again sa akin. Salamat ng marami. Yes po, Sir Bradford. Unang-una sa lahat, maraming salamat din po sa pagpapaunlak po ng ating interview ngayong araw. At syempre, Sir Bradford, no, kamusta po? No, ano po yung napupulsuan ng mga fans po dyan, particular po sa Estados Unidos? Paano po yung kanilang paghahanda o yung excitement po sa darating na laban? It's reaching what they call fever pitch sa panahon ngayon dahil may Miyerkules na dito at nagdadatingan na yung mga manonood sa Las Vegas at nakikita ko sila rito sa Los Angeles where I am right now at nakikita ko na yung mga kampo ni Manny Pacquiao sa The Grove Commercial Center sa Beverly Hills. Nakita ko nung nakarang araw si Bernard Cloma. Sabi niya sa akin, kasama niya si Jinky Pacquiao, nagsishopping na doon sa The Grove. So, nakita ko rin sa Facebook na nasa Arizona, nakarating state lang ng Nevada, yung mga Scarlett Bello, kasi frequent nasa audience yung mga Bello, si Vicky Bello, tsaka si Hayden ko, si Dr. Hayden ko. So, ina-expect ko na darating pa sa mga sumusunod na araw ang ibang mga politicians at celebrities na manggagaling ng Manila to watch in person si Manny Pacquiao na makipaglaban after 4 years of absence sa isang mas nakababata, 16 years, his junior na si Mario Barrios. Tapos, sabihin ko, inaasahan ko na mananalo si Manny Pacquiao over the younger fighter kasi nobody can beat his experience. Tapos nakalaban niya na yung pinakamalalakas ng Mexico, si Barrios. Ang lamang niya lang is his youth. I think yung kanyang kabataan na hindi naman pwedeng idiskwento rin ni Manny kasi nga months before the fight, nakikita na si Manny sa social media na nag-exercise yung routine niya, ginagawa niya na yung mga endurance training niya sa mga takbo-takbo niya sa mga bundok sa Griffith Park sa LA. Yung lahat nakikita sa social media. Si Barrios, hindi ko nakikita yung kanyang mga training and endurance routine. Hindi ko nakikita. So, based lang sa observation ko, a lot of it will depend on the judges. Mas popular sa Vegas at sa boxing judges si Pacquiao kaysa kay Barrios. So, any card na tingnan ko, any criteria na tingnan ko, lamang talaga si Pacquiao. Except yung sa pagkabata lang ni Barrios. Kasi mahirap ding kalabanin ng ang youth di ba? Pero yun ang nakikita kong inaagapan ni Manny. Nakikita kong hindi siya pumapalya sa jogging niya. As a matter of fact, maraming nakikisabay sa pagtakbo-takbo niya sa bundok. Iba't ibang sports celebrities sinasabayan siya dahil alam nila na routine na ni Manny pag may fight, tumatakbo doon sa bundok. Inaabangan nila sa mga daanan, sa mga kalye, mga tracking roads, mga takbuhan, inaabangan nila si Manny. Sinasabayan na nila. So, nakikita ko sa Facebook. So, yun lang. Tapos, nagkakaubusan na rin ng hotel. As a matter of fact, yung media credentials, in-email na sa amin nung 13, nung Sunday. So, ano bang yung Miyerkules na? So, after 3 days, marami nang nangyari. Pero,
ang mga activities sa Vegas for media will start on Wednesday dahil doon i-issue na nila yung temporary media credentials. Tapos meron na ring mga exhibition fights among undercards. Si Manny meron din yata exhibition fight. Plus Thursday pahinga, tapos Friday merong open to the public na weigh-in, yung traditional na titimbangin sila kung magmi-meet sila dun sa weight limitation nila, mga ganon. Open to the public yun ng tanghali sa MGM Grand Hotel. Tapos Sabado, the following day, i-issue na yung permanent media credentials namin para bubuksan na rin yung, I think Wednesday bubuksan yung media center nila ng MGM. Tapos i-claim namin yung permanent credential namin sa Saturday ng umaga. Yun ang instruction. Tapos ang fight will start yung mga undercards will start as early as 5 p.m. Yung Kalamani, yung main event will start at around 8 p.m. Tapos kailangan agapan na ng mga Pilipino yung kanilang mga hotel, parking, ang mamahal na kasi, you know what, kahit na mahina ang Vegas dahil sa mga namamahala na yung tao dahil sa charge nilang resort fees tsaka mga parking sa mga hotel, humihina ng Vegas. Pero pagdating kay Pacquiao, bumabaha pa rin yung pera eh. Naobserbahan ko na kahit gaano kamahal yung mga ticket, kahit gaano kamahal yung mga parking fee, marami pa rin nanonood ng laban ni Pacquiao. Nasa sold out pa rin. I mean, almost sold out na yung ticket eh. Wala nang makuha doon sa original. Nung first initial ticket nung June pa, naubos na yon. So yung mga binibenta ngayon, yung mga resellers na lang, yung mga nagpapatubo na, kunyari, yung original price yun, 100 lang. Ngayon, mga 400 na siguro yung 500, mga ganun. Chinek ko yung Stabs.com, yung nagbebenta ng mga reseller ng mga tickets, yung pinakamalayong upuan sa fight, pumapalo na ng mga almost 400. Ano lang yun, siguro $50 lang yun yung binenta nung una. Tapos yung floor, bumibenta na siya ng almost $5,000. Ang laki. So, may mga bumibili pa yata. So, yun ang impression ko. So, abangan na lang natin. I will be available live sa Vegas sa Saturday here, Sunday dyan. I-report ko agad kung sino panalo. Yes, Sir Bradford, syempre, antabayanan din po natin no, kung ano yung update dyan. Sigurado po na talagang inaabangan na po ng tao kahit pa due to yung age po ni Manny Pacquiao, talagang malaki po yung distansya nito, Sir Bradford, no? So, do you think pa rin, no, na meron pa rin chance itong si Filipino Pride Manny Pacquiao kontra po dito sa mas batang si Mario Barrios, despite the fact po na malaki yung disadvantage pagdating sa height, age, at syempre yung reach din po nitong si Mario Barrios kontra kay Pacquiao. Experience pa rin po ang best na ano po dito. Yeah, between experience and physicality, I'll bet on the experience. Kasi ang kalaban ni Manny na lang, yung kung hihingalin siya dun sa, hindi ko alam kung ilang rounds na itatagal niya, pero the sooner na pabagsakin niya yung si Barrios, the better. Kasi wala siyang ilalaban sa kabataan nung kalaban. I mean, you cannot go against nature. Talagang matanda ka na, forgive the word, pero talagang matanda ka na, wala kang magagawa, matanda ka na di ba? Pero may magagawa ka dun sa part ng experience, di ba? Kung alam mo kung saan titira, strategy-wise, footwork-wise, di ba? Tapos, ensayado naman siya masyado. So, I still give Pacquiao yung pusta ko, kung sakali akong pupusta. Tingin ko lang mananalo si Pacquiao. Again. Yes, Sir Bradford Adkins, maraming salamat po sa oras po ninyong ibinigay po sa ating programa, no? Para po mabigyan ng update regarding po sa nangyayari dyan sa Estados Unidos, no? Dito po sa pinaka-inaabangang laban po ni Senator Manny Pacquiao. Muli, mag-iingat po kayo, Sir Bradford, at maraming salamat po. Maraming salamat din at magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat na tagapakinig ng Bombo Radyo Tugupan. Salamat ng marami.